Parang wala na yung mga bagay na yan. But I want you to understand right now and give emphasis to this matter subject natin. Na once na ikaw ay Kristiyano, ikaw ay nasasabak sa isang tinatawag na spiritual warfare. Kaya nga maraming mga Christian na pag sila ay nakakilala sa Panginoon, lagi na sinasabi sa akin, naririnig ko lagi sa mga Kristiyano, Pastor, ba't ganon? But the more nabili ko daw kay Lord, at parang the more akong isinusubok. Parang the more na mas marami akong nararanasan sa problema. And that's the meaning na you are now engaged in a spiritual warfare. At ito'y dapat nating bigyan ng pansin sa mga oras nito. Okay? So, let's pray first bago nating discuss ang mga bagay ng Panginoon sa mga oras po nito. Salamat po sa buhay na walang hanggan na meron kami sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Sa inyong word at those is in Christ Jesus. Ang sino man ang pag-isa ng Kristo ay isa ng bagong nilalang, ang luma ay wala na, ang bago ay parating na. Lord, by this verse in the Bible, testify that we are now a new creation in your name. Binigyan mo kami ng panibagong buhay na dapat mabuhay kami sa paglilingkod, sa pagsunod, sa pagkilala na iyong kautusan, at sa pagmamahal, Panginoon, ng iyong mga salita sa aming mga buhay. That verse, Lord, testify on us na dapat kami, Lord God, ay merong pagbabago ng buhay mula sa luma namin pagkatao patungo, Panginoon, sa buhay na kung saan nais mo kami po sa amin. And this afternoon, Lord God, as we discuss, Lord, the spiritual matters, sa mga oras po nito, Lord, give us understanding sa mga bagay po nito upang mas maintindihan pa namin yung pagkatawag po namin sa iyo, Lord God. We give you thanks and honor you. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. First hours na guys. Ayan. So, sino po ang nakakala ng ating history? One of our greatest history sa kasaysayan ng buong Pilipinas at ng mga Pilipino, meron tayo po ay sinakop ng mga Spaniards for the past 333 years. Na-colonize po tayo. Kaya nga tayo po ay may tinatawag minsan na mentalidad na parang pag ng mga Pilipino, mas pinipili nila yung parang nag-work kaysa yung nagiging boss nila. Because maybe this one of the impact of the so-called Spaniard colonization. Hindi biro po yun, ha? 333 years. And in June 12, 1898, sa pangunguna po ng ating general, no? Na si Emilio Aguinaldo, mula po yan sa Kawit, Cavite. Ito ba yung pinunin yung sedula? Hindi. Dito na, hindi. Ito po yung proclamation of our independence from Spaniard colonial rule. Na ito yung first time na nanindigan ang bansang Pilipinas na hindi na tayo alipin ng Espanyol. At isang matagumpay na tayo nakawala under the yoke of Spaniard. Napakaganda po kasi sayang po niya, mga kapatid. Kaya tayo po ngayon ay isa ng malayang bansa. Pero kung ating talagang titignan, ang ating history ay pagtapos po ng mga Spanish, sumunod naman ang mga Amerikano, sumunod naman ang mga Hapon. Kung titignan mo ang ating bansa, tayo, ang dami na natin hinaanan, no? Na paghihirap sa ating bansa. Sana po, naging karunungan sa atin yan para tayo ay isang maging matatag na Pilipino. Lalo't ngayon tayo po ay mga anak ng Diyos. Napakahalaga po niyan. Pero ano ba yung katotohanan sa ating pinag-uusapan sa mga oras po ito? Ano ba yung nasasaad sa Biblia with regards po sa mga bagay na ating po binanggit?
Yes, tayo po'y nakalaya na sa tanikala ng mga dayuhan na gustong sumakop sa ating bansa. Pero mga kapatid, meron pang isang bagay na dapat nating maintindihan na kung saan tayo po ay until now, marami sa atin ay alila pa ng bagay na ito. Yan po ang tinatawag po natin isang stronghold sa buhay po natin. Marahil nakalaya tayo physically sa mga pananakot ng mga dayong ito, pero isa sa mga sinasabi ng Bible na dapat din tayo makilaya, ito yung tinatawag nating tanikala o stronghold na gawa ng kaaway o gawa ng ating mga kasalanang kalikasan na buhat sa ating amang si Adan. Na ito ay nagsisilbing balakid upang tayo hindi lubusang pumilala sa Diyos o makasunod sa kanyang kalooban at lumago sa buhay nating spiritual. So, meron po itong mga teksto sa Biblia na nagsasaad po dito na kung saan nagsasalarawan ang tinatawag natin spiritual warfare or digmaang spiritual. Gusto ko lang po sabihin ito para po makita po natin na ang Biblia mismo ay nagpapaala sa atin sa ganitong kalagayang spiritual. Ano po yung una? Sabi doon sa 1 Peter chapter 5 verse 8, verse 7, maging handa kayo at magbantay, ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang niyong umaatungad at aali-ali dito naghahanap ng malalapa. Speak about spiritual warfare. Ano pa yung susunod? 2 Corinthians chapter 11 verse 47, hindi ito katanga-taga sapagkat si Satanas man ay nagkunwaring anghel ng liwanag. Another spiritual battle na naman ito. Ang matindi sa ating kaaway, nagpapanggap po siya. Nasubukan niyo magpanggap? Mga Pilipino daw magpanggap. Ha? Alam niyo kung bakit? Tanongin mo kung busog ka ba? Sabihin niyo, oo, kahit butog. Di ba? Tama ba yan? Isang uri yan ng ating kultur na dahil mahiyain, okay, busog lang ako kahit mahina ka luto lang, gutom na gutom. Isang uri yan, ibig sabihin na nagpapanggap pa lang na busog ka, pero gutom na naman. Ano ba yung sinasabi ng Bible? In Corinthians 2 chapter 11 verse, Ephesians chapter 6 verse 12, or Santiago chapter 4, ano sabi doon? Resist the devil and he will flee from you. Masyado yata manipis ang text. Nakita niyo po ba? Maliwanag po ba? Ay, dito lang pala sa aking harapan ng manifest. Then, sa iba doon, Ephesians chapter 2, chapter 6 verse 10 to 12 said, bilang pagwawakas, sabi ng Apostol Pablo, magpakatibay kayo sa mga kalasag galing sa Panginoon at ang kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglaban ninyo ang mga pakanan ng dyablo. Can you imagine that? In order for you to stand to the schemes of the devil, you need to full gear ka dapat. Di ba? Pag nag-bike, dapat full gear. Diba? Mother Angel, dapat full gear yun, di ba? Anything what happens to you, at least may protekta ka sa pagmumotor. Sa mga, lahat na ating trabaho, ibig sa mga trabaho rin, di ba? Sino dito ang nakaranas ng magtrabaho sa mga construction site? Hindi ka pwede pumunta doon na parang wala lang. Kailangan may mga sombrero pa, tinatawag natin construction na sombrero para maprotektahan sa any debris na bumagsak. So mahalaga po, sabi ng Panginoon dito, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, okay, tandaan dyan, be mindful of the verse in the Bible, hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiira sa sanlibutan ito sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa iyong pagkawin. Grabe, napakarami rin kalaban. Pero minsan, parang ang mga bagay ito sa ating kapanahunan ay tila ba hindi natin iniintindi. Tama ba? Baka mama, yung problema mo na matagal mo na hindi ma-solve ay isa palang spiritual battle na paulit-ulit nangyayari sa'yo. It's time for you to be awake and to be aware of what is happening
in the spiritual world, realm, especially sa ating mga anak ng Diyos. Ngayon, sa Old Testament naman tayo, tingnan natin. Ano sinasabi nun sa Genesis chapter 3, verse 15? I will put enmity between you and the woman, between your offspring. Okay, remember offspring. Hindi sinabi ng offsprings. Ibig sabihin, nakabati lang ito sa isang tao. Ito po ay tinatawag nating, may tinatawag nating hula ng Panginoon from Genesis chapter 15. Marami na sabi ng Bible scholar na ito po ay ang Panginoong Jesus natin. I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and he will strike your knee. Ito po yung between the devil and our Lord Jesus Christ. Ano pa? Papapakita ng tinatawag ng spiritual warfare. Sabi sa Isaiah chapter 54 verse 77, ang sabi doon, no weapon forced against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. And dalawa na lang. 1 Samuel chapter 17, yung po yung ni David and Goliath, sabi ni David doon, you come against me with sword and spear. Sabi ni David kay Goliath, but I come against you in the name of the Lord Almighty, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Ayan. So in the Old Testament pala, kahit pala yung kanilang mga laban na pisikal, ay talagang isa palang spiritual warfare po yun. Kaya pala from time to time, ang mga Israel, natalo sila sa digmaan dahil sila ay hindi na sumusunod. Pag nila kinikilala yung tawag na the spiritual battle. And the last verse said about Job. Diba? Doon, sinabi doon, Satan appears before God and received permission to test Job. The spiritual angle shows spiritual warfare in heaven for affecting events on earth. Suffering can be tied to unseen battle. So ito po yung katotohanan na sinasabi ng Biblia na pag ikay Kristiyano, be mindful to so-called spiritual battle. Baka mamaya maramdaman natin bunga yung pala ng spiritual battle natin. Baka mamaya yung ating kahirapan ngayon, bunga pala yan ng spiritual battle na hindi mo kaya ipanalo. Why? Because you're always looking at the surface. Di ba sabi nga ng mga doktor, yung daw mga ubo, yung daw mga sipon, symptoms lang yan na mayroong mga sakit. Pero hindi talaga yan ang sakit mo. Kaya mga doktor, minsan, hindi sila basta-basta nagbibigay ng reseta sa'yo kahit na nakita nilang inuupo ka, sinisipon ka, nangihina ka. Kailangan mo lang i-diagnose kung ano talaga yung pinagmumulan ng mga sakit na yan sa iyong katawan. Pag nalaman nila ang karamdaman mo at natuloy nila na may sakit ka, doon pa lang sila magbibigay ng tatawag na prescription. Diba sabi nga na meron silang kasabihan ng mga doktor na diagnosis without prescription, prescription without diagnosis is malpractice. So kung din po tayo sa ating buhay mga kapatid, let us diagnose our life, ourselves. Baka mamaya, engage ka na pala sa spiritual battle. So mga oras po ito, gusto ko pong share sa inyo ang title na Knowing and Destroying the Strongholds of the Enemy. Tanong ko sa inyo, alam niyo ba ngayon sa sarili niyo kung ano ang stronghold ng enemy sa inyong buhay? Do you know right now? Where is the stronghold of the enemy in you? Baka hindi alam. Baka hindi tayo aware. Kaya from time to time, marami sa atin nagkakaroon ng tawag ng spiritual dryness. Kasi bakit? You don't know. Under your life, meron palang yung tawag na stronghold ang enemy sa'yo. Itong stronghold na ito ay hindi po siya demonyo. Okay? Kung hindi isang lugar na kung saan naghahari si Satanas sa buhay mo. Kumbaga, meron siyang pinanghahawakan sa iyo. So, i-discuss po natin ang mga bagay na ito. Ano ba ang sinasabi ng Biblia sa mga itong pananaw?
Ephesians chapter 4 and 5, binabanggit ko dito, ang sandata namin sa pakikipaglaban. Dahil po yung ating text na nakaraan. Pero mas bibigyan pa rin ng emphasis. Ang sandata namin sa pakikipaglaban, sabi ng Apostol Pablo, ay hindi, makamundo. Okay, tignan niyo na. Sabi niya Apostol Paul, ang sandata namin ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapabagsak ng mga kuta. Yan po, stronghold po yan. Kuta, stronghold. Sinisira namin ang mga maling pangangatuwiran. Ginagabi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng kaisipan upang matutong sumunod kay Kristo. Ito po yung naging layunin ni Apostol Pablo sa kanyang pangaral ng salita ng Panginoon, na bihagin at gibain ang mga kaisipan, ang mga puso na salungat sa kalooban ng Panginoon, at bihagin sila sa pamamagitan po ng Ebanghelyo ng Diyos. I think right now, we as a Christian, dito tayo na-align sa buhay na ito, whether we like it or not. Amen po ba? Diba? The battle is real. Araw-araw yan. The battle is real. So we need to be prepared sa gawa ng kaaway. Sabi po ng isang author, sabi po ni Craig Groeschel, sabi niya, strongholds are not just bad habits. They are deeply embedded lies that shape our thoughts, emotion, and action. Pati hindi pala ang stronghold. So hindi lang pala ito basta-basta sinasabi natin bad habits. Minsan, pag ikaw nagagalit, nagsasalita ka ng tututsinta. Di ba? Napapa-PI ka. Di ba? Bad habits yun eh. Ako, nung wala pa ako sa Christian, wala pa ako sa buhay Christianismo, diba talaga yung tapos ang dila ko? Masabi ko yan, kung nagkwentuhan, PI ito, PI doon. Yan eh. Diba? Yun ang yun ang kalakaran eh, diba? Para bang siga ka or magaling ka pag meron kang ganong mga salita. Pero, napag-alaman ko sa Biblia, nasabi ng Bible, kung ano pala yung puso mo, yung pala yung nag-uumakaw sa dila mo. Ibig sabihin, kung ang pananalita ng isang tao ay puro ganon, puro mga masama rin pala puso. Nung naintindihan ko yun, ako'y nanalangin sa Panginoon na baguhin niya. Kasi kung masama ang sinasabi mo, ano ang kakalabasan niya sa buhay mo? Di masama din. Tama ba? Hello? Evil begets evil. Kaya mahalaga na maintindihan natin ang pinag-uusapan natin sa mga oras kong ito. So, ating alamin ang mga strongholds na pinagmumulan na pinag-uusapan natin. Let us now understand. Let us now give awareness. Ito pinag-uusapan natin na strongholds. Pastor, ano ba talaga yan? Ito, pag-usapan natin para magkaroon tayo ng kaalaman at ma-destroy natin yung mga stronghold na yan na ginawa ng kaaway sa ating buhay. Sabi ng mga author, yan, ano ang stronghold or mga talikala? What are the strongholds? Ano bang ibig sabihin niya, Pastor? Paliwanag mo sa amin. So, sinabi ng mga authors natin, ito yung mga nag-aral yan, at ito yung mga tao na kung saan nakaranas at nakaalam ng mga stronghold. Sabi ni Joyce Meyer sa kanyang book, The Battlefield of Mind, stronghold is an area where we are held in bondage due to a certain way of thinking. It's a lie that devil established in our thinking as truth. Ito yung hindi. Meron ka raw isang lugar daw sa iyong kaisipan na tinanggap mong totoo. Pero ang katotohanan niya ay isa yang malaking kasinungalingan. Ibigay ko na example. Di ba masama ang manigarilyo? Tama o hindi? Meron bang scientific evidence yan na masama ang sigarilyo? Ibig yung vape. Meron ba? Pero bakit maraming mga tao, kahit nakalagay na doon, yung mga putol ng kamay, yung mga cancer daw, binibili pa rin. Ito taka,
Punta kayo sa GS, sa 7-Eleven. Nakalagay doon, no? Di ba pag... Bakit ganon? Pero try mo magbenta ng, ng kare-kare. Sabihin mong may lason. Bibili sa'yo? Wala, di ba? Naalala ko naman, okay, nagbibenta ng food supplement, di ba? Inala ko yung mga, inala ko yung mga rasinggero. Alam mo sabi sa akin, may scientific ba yan? Di ba? Hindi ba stronghold yun? Hindi ba isang maliwanag na paglilin lang yan? Kaya maging aware tayo sa mga ganyang bagay, baka mamaya, nabubuhay na tayo sa kasinungalingan, nabubuhay ba? Ang tao yung stronghold. Then, sabi pa ni, ito sa ba, one of my favorite also na author of Bible Familiar, si Nate Anderson, sabi niya, the bondage breaker, stronghold are mental habit pattern of thought, built on lies and deception. They are fortified places in our minds that the enemy uses to, control us. Minsan ayaw mong sumunod, ayaw mong patalo ng argumento. Hindi mo pala alam, kinukontrol ka na pala ng demonyo. Be aware of that. Okay? Para mas maliwanag pa sa pang-author, ang sabi ko, sumanggunin mo tayo sa mga author na ito. Kasi ito pa yung mga tao magagaling. Sa mga magagaling na author with regards for spiritual battle, ito po si Peter Wagner. So sa mga Vatican author na po ito. Sabi niya, stronghold are systems of belief or ideology that resist the will and knowledge of God. They can be individual, institutional, or territorial. So strongholds are not just personal, but they can influence churches, cities, or nations. Hindi ko. Kagaya yung mga kagaya yung sa Baguio, nakita kayo na pagbukas ng FB ko. May sinusulong sa Baguio. Pag di ko rainbow. Ito yun. Ano yung rainbow? Yung mga community. The LGBT community. Sinusulong nila ngayon sa Baguio. Di ba nagpagkakaroon sila ng access na gano'n na bigla sila nag-parade sa session doon. Mga kapatid, ito na sila. These people, alam na nila, they are living in a lie. Napakarami ng mga debate na nang pinanood ko dyan sa internet, sa YouTube, with regards for sexuality ng isang tao. Isang judge kasi Judge, what is a woman? Alam mo sabi ng judge? I am not biologist. Imagine, kailangan maging biologist para ma-define mo ano ang woman na yun. Many people now are living in a lie. Mga kapatid, hindi po tayo nalalayo sa kanila. Careful. Kaya ngayon, napakaganda na pag-usapan natin ang tinatawag na stronghold. Sabi ka, destroy sa buhay mo natin. So, ang stronghold ay isang malalim. Ayan. Ay isang malalim na nakaugat, nakaisipan, paniniwala o emosyonal na pattern na lumalaban sa kalooban ng Diyos at naglalagay sa isang tao o pamayanan sa espiritual na pagkaalipin. Karaniwan itong nabubuo sa pamamagitan ng paulit-ulit. Ayan. Paulit-ulit na trauma, panlilinlang o impluensyang minana. At ito'y kailangan gibain sa kapangyarihan ng salita at espiritu ng Diyos. Sino rito may mga pamahain ng dila ng mga minana natin? Di ba? Pag kumakain daw, hindi na tayo aalis, kailangan ikutin yung pinggan. Baka hindi na makapag-asawa. Doon na iniwala dyan kasi kakilala ko. 3 mga asawa. Sabi ko, nasobra na yung ikot ng pinggan. At ilan yung naman tingnan yung maniniwala? Ha? Ito nyo naman yung mga tindero minsan, kaya nakabili sa palengke, pinapalo yung pera sa palinda nila. Ha? May ko sabihin yun, mapabuenas daw. Ilan sa atin minsan naging anitin tayo ng mga ganyang pananaw. Na until now, wala naman na idulot na kaayusan sa ating buhay. Lalo ko sa mga
bandang probinsya, ano po sa amin, sa probinsya mo namin sa Rosario La Union, napakarami pamahiin po yan. Kaya pag iihi ka, may sasabihin ka sa mga Ilocano, alam to eh, bari-bari. Ayan nga ba? Di ba? Bari-bari. Kasi baka naman ihiyan mo yung mga hindi mo nakikita. So kung makikita ko sila, hindi ko sila iihiyan. Hindi ko nakikita eh. So there's a lot of superstition, belief, na until now, Kristiyano ka na, pero pininiwalaan pa rin. Kailangan mabasa yun. Baka isa sa mga stronghold ng buhay natin. Okay? Mahalaga yan. Ito na. Ano yung 4 kinds of strongholds? And I have series of this. Unahin ko muna yung isa. Yung 4 na stronghold is mental stronghold. Ito po yung tatawag na lies, belief, and mindset. May mga mindset tayo or pananaw sa ating mga sa buhay na saluhat sa nais ng Panginoon. Di ba? Minsan na kasi pastor, dito na ako lumaki, ito na yung aking nakagawian, ito na yung aking paniniwalaan hanggang sa mamatay ako. Ang tawag yan, mental stronghold. Kung lumalang akong ganito, makamatay akong ganito. Ang tawag yan, mental stronghold. Maraming ganyan, especially mga Pilipino. Ano ba? Emotional strongholds. Ito yung mga wounds, mga fear, mga insecurities, yung mga trauma ng bata ka, di ba? Hindi ka pinapakain ng maayos, no? Inaalipusta ka, ginugutom ka, sinasabi ka sa sako. Sino nasabi sa sako ng bata? Iba ang disiplina kasi noon eh. No? Ako noon, naalala ko noon yung hindi ko na nabugo yung kambing namin sa palayan. Kita-kita ko sa malayo yung tito ko, pumitas na sa ng bayabas. Lahat yung kita-kita ko yun. Alam niyo ba, hanggang hindi naubos yung dahon ng bayabas, ano ba yan? Kaya nagtawag ako ng tato eh. Buwaba. Grabe. Ito yan. Stronghold yan, kung meron tayong ganyan. Ano ba? Behavioral stronghold. Ito yung mga bad habits natin. Yung mga addiction. Yung mga hindi mo, pag nakikita mo, or naaamoy mo, or anything, pag nakita mo parang nakakahating ka na, parang bumaling ka na. Di ba? Kung nakita mo yung kape, kape. Di ba? Tignan yung kape. Di ba? Coffee is life, di ba? Di ba? Yan yun eh. O mga sin patterns o ulit-ulit na ginagawang kasalanan. Stronghold yan. It's time for us to break that kind of stronghold. And the last is yung mga cultural or ideological strongholds. Yan. Magkakaroon na pag-aral sa UP. No? Yan po minsan na yung mga nagrarami sa Pilipinas, di ba? Yung mga bayan, di ba? Itaas ang sahod, di ba? Di ba? Ganun mga bagay, di ba? Pwede mo naging paglalay, di ba? Itaas ang sahod. Ibigay ang bonus, di ba? mga cultural and ideological struggle. Minsan itong mga bagay na ito, it lies behind our life. Kaya minsan tataka ka, bakit ganun Lord? Sumasamba naman ako, nag-pray naman ako, umaakin naman ako every Sunday, bakit ganito nararamdaman ko? Baka, kailangan natin malitin. May spiritual struggle. Kailangan mo mag-ibayan. So ito ngayon ang pag-aaralan. Ang mga pag-aaralan is about the so-called mental struggle. Sabi sa Romans chapter 12, verse 1. Sabi dito, basahin ko lang po. Bago ba sa harap ng nainipis. Masabi doon, do not be conformed to the pattern of this world. Siguro sa Tagalog natin basahin. Sa aklat ng mga Roma, Kapitulo 12, versikulo 1. Sinasabi dito ng salita ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako ay nakikiusap na sa inyo ay ialin ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay. Ito ay karapat-dapat
at kalugod-lugod sa Diyos. Verse 2 said, huwag kayong makiayon. Ito yung nais ipunto ng ating pag-usapan. Sa takbo ng mundo ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Panginoon. We need to change our mind. We need to change our mind based on the biblical perspective. Bakit? Para maintindihan pala natin ang kalooban ng Panginoon. Mahalaga ba nating malaman ang kalooban ng Diyos? Anong kahalagaan na malaman mo ang kalooban ng Panginoon sa iyo? Pag alam mo ang kalooban ng Diyos sa iyo, hindi ka tulirong tao. Ibig sabihin, meron kang pagtutunguhan. Meron ba? Sino ito may pagtutunguhan sa buhay? Mahirap makisama sa mga walang taong pagtutunguhan. Yung mga easy-go-lucky person. Ako po, dapat sumama tayo sa mga tao. Alam nila ang purpose ng buhay nila. So, mental strongholds. Diyan po yung tatawaging lies, belief, and mindset. So, mental stronghold is the habitual lie or distorted mindset we accept as a truth. Mamaya, bibigyan ko kayo ng mga example ng mga bagay na yan. Isa raw klase pananaw ito or habitual lie, paulit-ulit na kasinungalingan na nasa isip natin na kung saan distorted mindset naman yan, pero tinatanggap natin bilang isang katotohanan. Halimbawa, babae ka, sabi mo, isa akong lalaki. Diba? Isa akong lalaki. Hindi babae ka eh. Isa akong lalaki. Yan ang tatawag na distorted mindset. Marami ngayon yan. So, a mental stronghold, ayan, a mental stronghold ay isang malalim na ugali o pattern ng pag-iisip o paniniwala na salungat sa kalooban ng Diyos at humahawak sa isang tao sa espiritual o emosyonal na pagkakaalipin. Madalas ito nabubuo sa pamamagitan ng paulit-ulit na kasinungalingan, trauma, kasalanan, takot o negatibong karanasan at nagiging parang kuta, stronghold nga, sa isipan na lumalaban sa salita ng Diyos. Yan ang tinatawag ng mental stronghold. So malalim siya mga kapatid. No, inaaral ko kung sabi ko, grabe pala ito. Kaya ako nag-reflect sa aking sarili na baka mamaya, until now, ang iyong pastor ay meron din. Posible ko. Pero sa biyaya ng Panginoon, magagawa ko natin yung bagay ng mga bagay na yan. Hindi mamadali yan, pero sa biyaya ng Panginoon, unti-unti yan. Ano pa? Ang mga stronghold na ito ay nagpapalabo kung saan natin nakikita ang Diyos, ang ating sarili, at ang ibang tao. Maaring magpakita ito bilang kawalan ng pag-asa, kayabangan, pagkabalisa, kahihiyan o kawalan ng pananampalataya. Ayon sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5, kailangan gibain ang mga stronghold sa pamamagitan ng pagkuha ng bawat kaisipan at pagpapasawak nito kay Kristo sa pamamagitan ng espiritual na sandata, panalangin at pagbabago ng kaisipan. So kailangan talaga mga kapatid, all of us here, mag-submit tayo sa kalooban ni Jesus. Diyan lang pala natin masisigurado na matatanggal ang mga stronghold na yan sa ating kaisipan. Pero hanggat tayo nag-aalin lang nagpasap sa Diyos, hanggat tayo ay hindi nagbabasa ng kanyang salita, mananatili po yan sa ating kaisipan. At hindi mo kayang ipasurgeon yan. Punta ka sa inyo sa surgeon, no? Sa mga neurologist. Tanggalin mo nga, Dok, yung mga negative thoughts ko sa aking isipan. Tanggalin mo nga, Dok, yung mga pangit kong kaisipan. Di po kahit tanggalin ko ng mga doktor yan. Ang pwede mag-alis lang yan, si Jesus at ang salita ng Panginoon. Kaya mga taong negatibo eh. Di ba?
yung mga tao niyan. Kritik ng kritik. Probably, bungay ng mga strongholds. May mga beliefs or mindset na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. So, sige po, pag-aralan mo natin kung ano ibig sabihin ng stronghold na ito. So, mental stronghold often forms through repeated sin, trauma, fear, abuse, or cultural influence. Yan. So, pag meron tayo itong mental stronghold, ano yung pwedeng apekto sa atin? Ito. It can affect how we view, number one, ourselves. Halimbawa, ito. I'll never be good enough again. O lang ang kailan, ito lang naging magaling. So, talaga akong walang alam sa akong bobo. Ito yung mga tao siguro na pinanganak na habang lumalaki, talaga pinagsabihan yung mga kamalian. Kaya nga rin kung nasasabi ng bata, huwag mo raw sabihin, huwag mo raw sabihin, no. Kundi, that's not good. Kasi nga, baka tayo minsan mga magulang, tayo minsan na naglalagay na ng mental stronghold sa ating mga anak. Naku, marami ako niyan, ako yung bata. Salahan mo talaga sa Panginoon sa kanyang salita. Ano ba? You view others naman. Everyone will hurt me. Kaya napaka-defensive ng tao. Parang feeling ko lahat na lang ng mga tao pinagkukwentuhan ka nila. Diba? Tamang hinala ka na. Why? Because that is the problem now for you. Because of the stronghold. Ano ba? Ito, pagdating sa Diyos, He doesn't really love me. Wala ko mahal ng Panginoon. Kasi bakit simula pa ng bata ako, puno lang paghihirap ang pinadanas ko. Hindi ako mahal ng Diyos. So can you imagine? It affects the whole being of a person. Kailangan makawala sa ganyang klase na stronghold. Kailangan makawala sa ganyang klase ng paglinlang ng kaaway. At mangyayari lang yung mga kapatid, kung lahat tayo mismo ay magsasabit kay Kristo at sa kanyang salita. Kasi kung hindi natin gagawin yan, manatili tayong alipin ng mga bagay na ito. So ano yung mga common examples of mental stronghold? Ito. Tingnan natin. Ano ba yung mga common example daw? I will never change. Narinig na kaya? Narinig na kaya? Hindi na magbabago kahit walang ando. Sumula pa lang doon kay lolo ko, kay nanay mo, until now, yan na ang paniniwala namin bilang isang pamilya. Hindi na magbabago yan. Pastor, matanda na ako, hindi na ako pwede baguhin. Yan, yung mental struggle pala yan. Kung nakarinig kayo. Di ba? That's a lie. Ibig sabihin, you're stuck forever. Sa katotohanan, sabi ng Bible, if anyone is in Christ, ang sabi doon, he is a new creation. So, hindi totoo na ikaw ay hindi pwede magbago kasi once ikaw na kay Kristo, magbabago ka. Amen ba? Kaya, yung mga tao sinasabi nila na sila ay kay Kristo pero walang pagbabago, ang tanong, totoo ba na kay Kristo ka? Kasi sinasabi ng Biblia, once you are in Christ, may magbabago. Kaya yung sing matabi, magbago ka na. Ayan. Okay, nakasal na konti. Lahat tayo kailangan talaga magbago mga kapatid. Even I. At tayo ay nagbabago lang sa biyaya at grasya ng Panginoon. Amen po ba? Yes! Doon ako din nagbabago. Ano pa yung mga example? Ito pa. God doesn't really love me. Ito yung mga klase ng mga tao na God's love depends on their performance. Ito siguro yung mga tao na nung bata sila, okay sila pag meron silang nagagawang may effort sila. Lumaki sila talaga binabayaran yung dapat may gawin muna sila para sila tanggapin ng kanilang mga magulang or komunidad or mga barkada.
Pag wala silang ginagawang effort, ang nangyayari nga, feeling nila, wala silang kwenta. At wala, hindi sila mahal ng Panginoon. No! That's a lie! Kasi nungaling yan. Ano sabi doon? In Romans chapter 8, verse 30 said, nothing can separate us from the love of God. Ikaw man ngayon ay nasa baba ng buhay mo, nasa taas ka, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon. Yan ang katotohanan na dapat natin laging isipin. So lang, Pastor, I'm broke right now. Parang wala na akong simple sa buhay nito. No? Sabi ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos. Kaya pagkawakan natin ang kanyang salita. Amen ba? Ano pa? I must control everything to be safe. Oh. Kailangan kontrolado ko ang mga bagay-bagay para sa ikaw lagi. So, trusting God is risky. Kaya nga minsan, yung mga itong mga pananaw, ang hirap nilang minsan magtiwala even sa Diyos. Kasi nga, pananaw nila is risky lagi ang buhay. Kaya dapat safe lagi sila. Lagi silang lumalagay sa mga bagay na kontrolado nila ang buhay nila. Kaya yung mga tao, they walk in their own comfort zone. Pero ito lang, ang buhay pananampalataya, God always inviting us to go out in our comfort zone. Because learning and growing is not in your safe place, but in your out of your comfort zone. Ilan na po rito natin ang hindi nagsasalita, pero nagsasalita na ngayon. Wow, praise the Lord. Ayan po ha? Ito ba kaya si Shirley talaga, nagsasalita yan. Pero nga, hindi naman, nagsishare na siya. Sabihin, Shirley now is going out for her comfort zone. Diba na po? Kaya sa mga nahihiya kong magsalita, it's time for you to do sabi nga, do the uncomfortable until it make you comfortable. Ako po, maihay po ako ng bata ako, sabi ko sa inyo, mama, na opposite nga yung aking buhay. Siguro naman kailan ko si Faye, mas bata pa ako, napakamahiyayo ko. Although sabi ni Bata, is pogi, pero mahiyayo. Talagang ko lang kami kita, Mother Teresa. Sa ginawa mo yun, ha? Yes po. Pero, salamat talaga sa Panginoon. Nalaman ko na mahal ako ng Diyos. Kahit na lumaki ako sa pamilya na hindi maayos, alam ko, mahal ako ng Panginoon. So, ano pa yung mga bagay na dapat tignan? Ang sabi sa Proverbs chapter 3 verse 6, trust in the Lord with all your heart. Kung may mga bagay na hindi mo na kontrolado, ipa sa Diyos mo na yun. Kahapon nag-usap kami ng aking kapatid. Yung kapatid ko pong nag-lecture. Eh, kuya, ito na naman si mama, ganyan naman. Kinakausap ko siya. Sabi ko, be patient. At yung mga bagay na hindi mo kontrolado, huwag mo nang isipin. Let the Lord deal that. Kasi mahirap siya may stress kasi nag-uniform siya baka mamaya. Ang order sa kanya, baboy, delivered, manok. Hindi wala na. Sabi ko, kung may stress, sabi ko, yung mga bagay na hindi mo kontrolado, bigyan mo na sa Panginoon. Okay, so ano pa yung mga bagay na dapat din makita? Ayan. I don't have purpose. Your life has no meaning. Alam niyo po ba na meron isang philosopher na hindi niya nalaman yung purpose sa buhay, pakamatay din siya. I forgot the name of the philosopher. Nabasa ko po yung libro na yun. But I forgot the name of the philosopher. Na nung nalaman niya, in searching for purpose of life, sabi niya wala palang may pambuhay. Yun naman, pakamatay po siya. Ang sabi ng Panginoon, for I know the plans for you. Kung wala kang plano ngayon mga kapatid, tandaan mo, may plano ang Diyos sa iyo. Amen? Kung until na malabo sa iyo ang iyong buhay, tandaan mo, malinaw ang plano sa iyo ng Diyos. Kaya dapat mag-submit ka sa kanyang kalooban. Amen po ba? I'm not good enough. Ito yung mga tao talaga, feeling nila wala silang kakayahan. Your worth is based on perfection. The truth is, you are God's
masterpiece. Sino bang hindi nagkamali sa buhay na ito? Ito yung mga bagay na dapat natin tandaan para tayo ay makalagpan sa tawag ng mental struggle. Marami yan mga kapatid. I will give you a lot of example but our time is nagsila po. Sabi ni Chief Ingram, sabi niya ganyan, I can change, I've always been this way. Sabi ni Chief Ingram sa kanyang libro, mindset of defeat that ignores the transforming power of the Holy Spirit. Pag pala ayaw mo na magbago, ayaw mo na magsikap, na lumago pa, sabi ni Chief Ingram, that kind of mindset is a defeat mindset. Kapatid, habang meron tayong hininga, we need to grow. Amen ba? You know what, ang isang president sa Amerika, sino not Abraham Lincoln, yung nagkakabayo lagi kung matandaan ninyo. I forgot the name of the president. Namatay po siya na meron siyang libro sa ilalim po ng kanyang ulo. Ibig sabihin, kahit po siya nasa hospital na, he still read books. Dahil alam niya, kailangan niyang lumago pa rin kahit siya ay marami ng kaalaman. And if you stop growing, sabi ni Chief Ingram, that kind of mindset is a defeat mindset. Sino rito ngayon na hindi naman siya nakakasunod sa mga, actually, mga anak ko ngayon, may mga usapan na silang hindi ko naiintindihan. Means I need to grow. I need to discover their language, their world. Kung hindi, hindi sila maiintindihan. So, kailangan natin yung mga kapatid. Ayon ng Panginoon na talunan tayo in our mind. Gusto ng Diyos, lumalago tayo sa ating pag-iisip. Sabi ni Neil Anderson said, and never be good enough by God. A lie that leads to guilt and performance-based living instead of grace. Yan pala yung behind that declaration. Is a guilt is a performance basis. Na pag wala siyang naiambag, lagi sinasabi, kasi po, mahirap lang po kami. Di ba? Parang ito yung mga tao na nahihiya silang sumama pag wala silang may share something. Hindi naman laging ganun. Masama, laging ganun ka, di ba? Kung isa lang naman, wala talaga may ambag. If you're yourself, wala talaga may ambag. Okay lang ba? Marami naman tayo mga kapatid na generous. But if you have that kind of mindset, maybe there is a light inside of you. At kailangan ka marilis sa bagay na yan. So ano sasabi ng Bible? In John chapter 4 verse 8, verse 44 said, when he lies, sabi niya ganyan, he speaks his native language. For he is a liar and the father of, sino daw? Sino daw? Si Satan. Siya ang number one nagbibigay sa atin ng mga kasinungalingan ng pag-iisip natin para hindi tayo lumapit at makakilala sa Panginoon. So strongholds can appear as psychological issues like anxiety, insecurity, addiction, or negative thinking. But the Bible teaches us that they are also spiritual in roots. Ibig sabihin mga kapatid, they don't just come from the mind but are influenced by spiritual forces. Ibig sabihin, nung nag-isip ka ng masama, hindi lang basta yung pumunta sa isip mo, meron talagang spiritual force na nag-influence sa iyo. Bakit ka nagkapag-isip ng ganyang bagay? There's always behind that thinking. Kaya nga, di ba kumbaga napaka-sadan ng ganitong kondisyon, di mo alam na si Satan na pala yung naghuhulma ng kaisipan mo. You don't know. Because our enemy is not based on our naked eye. Minsan, ginagamit na yung mga bagay sa atin para tayo minsan ay magalit, mawalan ng gana sa Panginoon. Minsan, he uses those persons. Kaya ngayon, kakaroon tayo ng awareness with regard for this. Amen po ba? Are we learning? Praise the Lord. Ano sabi sa Efeso? Lagi ninyong gawing pangsangga ang pananampalataya na siyang
patay sa lahat na nagliliyab ng palaso ng diablo. Always be firm in your faith, mga kapatid. Kasi kung wala tayong malalim na panampalataya sa Diyos, maybe isa tayo sa mga pinapana na ng diablo. Ano ba? They are the demonic lies or worldly patterns that oppose God's truth. So yung mga bagay na, yung mga anxiety natin, yung mga depression natin, yan sila in psychological level. That is in spiritual truth also. Ay, napakahirap. Kaya sabi ko, nung ginagawa ko itong sermon, napakatindi pa lang. Pero salamat sa Panginoon, kaya mo sa ating po yan ng ating Panginoon. Ayan po ba? Kayang bunutin yan ng ating Diyos na makapangyarihan. Basta tayo magsabit na sa kanyang salita. Ano pa? They are not hard. They are not healed by psychology alone, but need spiritual warfare, prayer, scripture, and the Holy Spirit. So para mawala yan, kaya maraming mga tao, kahit na sila ay pabalik-balik sa mga counselor, ganun pa rin yung buhay nila. Kasi nga, akala ng mga counselor is just anxiety, trauma in the past lang ito, may mga bagay lang na hindi na kailangan yung maintindihan. Pag hindi pa rin gumagaling, baka stronghold yan. Kailangan ng salita ng Diyos, panalangin, at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ako po noon, marami pong addiction. Especially sa mga especially yung nawala ko sa akin nung ako po ay naging Kristyano, yung sugal. So, nawala ko sa akin yun. Yun yung nakita ko nawala sa akin. Magaling po kasi yung pikitero po ako nun. Pikitero ako, pinag-aralan ko pa paano mag-diet sugal. Totoo po. Kaya ako iba, nung kapatago ko ito, walang pera kasi magaling mag-diet. Para sa akin yung buhay. That's life. E paano na kung mga milyon-milyon na yung mga dinadaya ko? Ayahin na ako dyan. Baka pasalvation na po ako. O kaya siguro kung mga 20, 50, di ba? So paano kung milyon-milyon na usapan? Wala na, di ba? Kasalamat sa Panginoon, yung mga bagay na yan, inalis po ng Diyos sa buhay ko. Kung hindi ako gusto ni Samuel. Ayan. The question is, how to break those strongholds. Ngayon, alam mo na. Ngayon, aware ka na. And mental stronghold. The question is, papaano natin ngayon yan higibayin? These are the practical things. Number one is, you need to identify the lie. Kailangan makikita mo yung mga bagay na kasinungalingan sa kaisipan mo. Kasinungalingan na pananaw, mag-iisip, mag-uugali. Kailangan makita mo yan. Hindi pala maganda ang pagiging mayabang. Dapat alam mo na yan. So you learn to be humble, right? Alam mo na, hindi pala dapat pala ikaw ay laging nagsasalita ng mga buhay ng may God. Now, alam mo na kasinungalingan. Now, stop doing that. Okay? Kasi pag hindi mo gagawin yan, manangilis na yan. Sabi nga, ask what do I believe that doesn't line with Scripture. And ano gagawin? Replace with truth. Find a Bible verses that contradicts the lie. Replace with the truth, with the Bible verses. Then ano pa? Confess and renounce it verbally. Reject the lie in prayer. When you have a personal private prayer at alam mo meron ka nito, doon mo siya ipag-pray. Verbally sabihin mo, declare it in the name of Jesus. Lord, alisin mo na sa akin ang ganitong pag-uugali, ganitong kaisipan, ganitong mga gawin ng buhay ko. In Jesus' name. I-declare po natin. Then, renew your mind daily. Use the Scriptures. Meditate the Word of God daily. Kaya napakalat talaga mga kapatid bilang Kristyano yung pagbabasa ng salita ng Diyos. We need to memorize the verses.
para lang ma-clear up yung mind natin at maalis yung mga kasinungalingan sa ating kaisipan. Invite accountability and prayer. Ito maganda. Mga kapatid, maganda. Invite accountability and prayer. Sometimes healing comes through community, church, small groups, and accountability. Kaya mga kapatid, this is the prayer of your pastor and even the leaders. Ito niyo ba sa likod natin, yung care group na yan? You see that? Yan po yung ministry na yan ating launch, ating gawain. The care group ministry. It means ministry begins with care. Dito po tayo magkaroon ng mas malalim na samahan through this ministry. So ano ngayon mga kapatid? Ano sinasabi ng Bible sa Philippians chapter 4 verse 8? Bilang pagtatapos, sabi ni Apostol Pablo, sabi niya ganyan, mga kapatid, isipin niyo lagi ang mga bagay na ito. Philippians chapter 4 basahin ko. Verse 8, sabi dito, bilang pagkatapos mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis at kaibig-ibig at kagalang-galang. Ito po yung dapat daw po natin isa-isip para po magkaroon po tayo ng breakthrough in our mental struggle. So, let me say mga kapatid, we need each other. Amen? Kailangan po natin ang bawat isa. Kung ganito katindi ang banta ng mental struggle, it means you cannot live alone. Kailangan po natin ang bawat isa. Kaya yung teaching ko, di ba, ganda na fellowship. We need to have fellowship each other. Kailangan natin bantayan, i-guard ang bawat isa. Para tayo manatili sa nais ng Panginoon. In 1 Corinthians chapter 12, verse 40 said, now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. They cannot say the hand to the hand, I don't need you. Mga kapatid, bilang bahagi po ng Panginoon sa kanyang iglesia, mahalaga po ang bawat isa. In 2 Timothy chapter 1 verse 17 said, sapagkat ang Espiritu binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kaharian, kahinaan, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa inyo. Mga kapatid, ito po yung isang stronghold na dapat natin maintindihan sa ating buhay. So ngayon po, ano ngayon yung mga mental struggle nyo ngayon na dapat nang alisin ng Panginoon sa inyo? Meron po ba? Kasi nahihirapan ba kayo na bakit lagi na lang ito yung nangyari sa inyong buhay? Nahihirapan ba tayo sa bakit parang paulit-ulit rin yung ating anxiety, yung ating pag-aalala, yung ating parang depression o ano man na bumabagabag sa ating kaisipan? Mga kapatid, baka yan ay mental struggle. It's time for you now to come to the Lord and break that stronghold kung saan nahihirapan tayo para hindi maintindihan ang kalooban ng Panginoon. Sige po, let's all stand up. And lumapit po muli tayo sa pangalan ng Panginoon. At ating kong awitin yung napakabuti mo, Panginoon. Sing the song. And habang tayo lumalapit at ating inihahayag ang kabuti ng Panginoon, tinapot din natin yung aking principal sa Diyos sa mga oras. Sa po yung ating mga worship leaders, samahan niyo po ang lingkod na sing the song, napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa mga oras po ito muli,